Sa mas malinaw at detalyadong drone video na ito mula sa PCG-BFAR, makikita kung paano sinadyang targetin ng China Coast Guard 3302 ang tambutsyo ng BRP Dato Pagbuaya nitong Miyerkules. Kitang-kita ang lakas ng talsik ng tubig sa tuwing tatamaan ito. Sa lakas ng pressure, natanggal ang protective cover ng tambutsyo. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambutsyo, posibleng mamatayan sila ng makina. Bagay na lubhang delikado gayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lang at nagbago ng target ang CCG vessel. Pinatamaan ang 3 malalaking tangke ng krudo sa likurang bahagi ng barko. Paulit-ulit itong binomba, tila gustong wasakin. Ito yung 3 industrial grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na UP sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Nang hindi pa ito umubra at patuloy ang pagtakbo ng BRP Dato Pagbuaya patungo sa direksyon ng Scarborough, dito na nagdesisyon ng kapitan ng higanteng barko ng China na bilisan ang andar nito para banggain ang mas maliit na barko ng BFAR. Bagya umanong tumagilid ng hanggang 40 degrees ang BRP Dato Pagbuaya dahil sa pagbangga ng CCG vessel. Sa pagdaong nito sa kanyang home port sa Orion, Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng BRP Dato Pagbuaya. Ang protective cover na ito ng hydraulic line ng kanilang onboard crane natuklap matapos tamaan ng water cannon. Ang bakal na lagay ng rib o rigid hull inflatable boat ng Pagbuaya nasira rin dahil sa tama ng water cannon. Mabuti na lamang at hindi napuruhan ng mismong bangka. Ang sister ship naman ng Pagbuaya na Dato Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lamang at hindi nito inabot ang barko ng BFAR. Ayon sa ahensya, ilan lamang ito sa mga hamong kinakaharap ngayon ng kanilang mga tauhan. Nakikita naman natin kung gaano kakikiting ang ating mga personnel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang lulan nitong mga barko natin na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Paulit-ulit silang nakakaranas ng mga harassment pero masasabi natin na hindi sila natitinag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras.